Ay wala rin yun kapag nasisinayan ko na ang aking mga mata. Lalo na ang aking bunso na lagi ako sinasalubong sa aming pintuan kapag nagyan pauwi na ako. Malapit na rin ang kanyang ikatlong taon. Siya ako na pera para magpagluto ng lamang siya. Kahit isang kilong pansit at spaghetti na aming pagsasalukan. Tuwan-tuwa naman magaling si Joseph na malamang magkahanda rin ang sa mga kanyang kapatid. Oh, yan nga ang malulunod si Tensi. Bayo. Ay, bata. Wow! Pansin pa ito naman ang iyak? Para namang iyak na kapalit ko. Eh, ano ba po kayong binigyan tayo? Wow! Ang dami na po hindi nakakakain ng spaghetti. Eh, sino naman po ang magluluto? Paano naman po magluluto si nanay? Eh, lagi naman po yung nasa sugalan. Ang tanong po, kung papayag si nanay, eh mas gusto pa po nito po maghapon sa sugalan eh. Well, hindi naman kayo marunong magluto eh. Ano nga na, para pa rin ako natutunan sa lahat ng gawain. Kasi wala nang mag-iintindi sa akin. Pareho wala nang lulot-lola mo. Pinagkitan mo, natatrabaho na ako. Kaya sisino sa akin pagluluto na yan. Eh, di pwede na po wala akong magtrabaho. Ano? Huwag hindi pwede na. Kasi kailangan mo muna ng pag-aaral mo. Kapag nakapatapos ka na ng pag-aaral, pwede ka ng trabaho. Kapag ng trabaho pa makukuha mo. Pero sa ngayon, kailangan mo muna pag-tingin ng pag-aaral. Para maging maganda ang kinabukasan mo. At hindi ka matulad sa akin. Tingnan mo, pag-uwi ka ng trabaho ko. Napakahirap na trabaho, pero napakahirap sa ako. Eh, ano naman po kung pag-uuli nga po ang trabaho nyo? Parang naman po yun ay. Maraan mo, pero hindi sumasapat sa akin. Kaya ako sumikat ka na. Ayoko matulad na pag-aaral ko sa akin. Ay, bata pa po ako, pero alam ko na po ang sakripisyo nyo para sa pamilya natin. Nagpapasalamat na po ako na ikaw po naging tatay ko eh. Kaya, huwag niyo po sana mamalitin ang sarili nyo dahil lang po sa ganyan ang trabaho nyo. Salamat anak. Napakabata mo pa pero parang matanda ako mag-isip. Ay, dalawa na kapatid mo na lang talaga pero una ko lakas. Kahit gaano kayo na, kakayanin ko basta para sa inyo. Tama po, kaya huwag na po kayo malungkot tay. Nandito na naman po ako sa tabi nyo palagi. Maraming salamat anak. Tsaka pala, tapos na mo papag-aaral mo. Ano po, Bakit hindi ka makasagot? hindi na naman po kasi ako nakapasok kanina eh. Bakit? Inuwi sa absent ah. Baka naman magsama ng teacher mo yan. Wala po kasi akong pamasahe tay. Paano wala ka pamasahe? Ihingo ko kami umasa na mo para na ako umalis. Sige. Ihingo ka ba kaya hindi ko na ibigay sa yung baon mo? Makikisabay na nga lang po sana ako kaya Ma'am Sherry. Kaso punong-puno na po yung tricycle niya eh. Hindi naman po ako makapagyakit kasi maulan. Diyos mo, Joseph. May iba sana bilising ka kanina. Kaya naman ako nagdadaw pumasok ko kanina kasi maamon. Mahirapan ako mag-awin kung ipabasa. Basta sabi lang po ni nanay, wala daw po siya mabibigyan ng pambaon sa akin. Eh baka po pinasugalan po ni nanay yung baon ko. Sobrang talaga nanay yun. Hindi ko na tagamasa pagdating sa pag-asikaso eh. Lagi na lang po tay. Baka mag-away na naman po kayo eh. Hindi na. Hindi ako nagtatrabaho para papabayaan pag-aaral mo. Kailangan talaga magtanda ni nanay mo. Ako na lang po siguro natawag ni nanay. Baka po kasi doon pa kayo mag-away. Magchichipis na naman po tayo doon sa labasan. Hindi ako na. Kapag ikaw papagintang ni nanay mo. Tay, huwag na po. Hindi na lang po natin umuwi si nanay. Nagsahin na naman po ako tsaka nagpito na po ako ng tuyo. Ulamin na lang po natin itong pansit pag nadala nyo. Kaya ako na ako na. Huwag ka magalala. Tatawanin ko lang nanay mo. Dito ko na sa ako sa amin sa bahay. Papalutot pakiramdam ko nga ng mga oras na yun ay sasabog ako sa sobrang galit. Hindi ko na kasi alam kung ano ba ang kailangan kong sabihin kay Sally para naman matauhan siya. Si Sally. Sa mga pinaggagawa niya. Kahit sana hindi na ako ang isipin niya ay ayos na. Kahit anak na lang namin. Na kung iisipin ay nakakaawa kung pati ba sila ay hindi rin makapagtatapos ng pag-aaral. Hindi ako nakapag-aaral sa madali sa naman gamit ako ng elementary. Ayaw ko na pati ang mga anak namin ay matulad sa amin. Kung kinakailangan nga na igabang ko ang kanilang pag-aaral ay gagawin ko papatulog. Pero, ang hindi ko maintindihan ay kung paano nga ni Sally na hindi isipin ang kapakanan ng mga anak namin. At kung tutusin nga dapat ay mas malalim ang ugnayan niya sa mga anak namin dahil siya ang nagkuhan sa mga ito at ilang sa ina ay siya dapat ang mas malalim ang koneksyon sa mga bata. Kapag hindi ko maintindihan kung bakit nakilala ko ay siya hindi na walang pakialam sa magiging pinapasa ng mga anak niya. Yung aking pagkakataon ng siya kulay eh. Sobrang galit ko napapadudo kaya kung sabi na siya Pero pagdating ng gansa, parang ano lang. Experience mo ito. Parang iman kayo na naman. Parang huli. Kasi hindi pa kasi babalak-balak pa siya. Ano sa'yo, Tek? Hindi na yung... Saging kamote. Uy, ang daming merinda doon. Nakita ko bumili. May tinapay doon. Ang dami. Para to siya doon. Kasi yung ano po yung sinasabi ng isa. May tubig yung ano yun eh. Ito yun, yung lalagyan ka ng stand. Ganito kasi yung ano. Sabi ko lang gamit ko eh. May nalagay sa akin sa mga. Kasi yung ganito, parang lalagyan ka ng gamit ko. May tubig. Sugatan siya. Yun na, ilang taon siya, matagal na yan. Pero diba siya yung isang ano, kaidaanan ng mga mapapasay isang buong Yun sa'yo, ate. Ilang months na yun sa'yo? Tako na to eh. Conversation pa lang yan. Inano ko, inulingan ko. Inulingan ko. Hindi ko naman Ang nabigyan ko. pag-uwi namin ang bahay ay patuloy pa rin sa pagmumura si Sally. Hindi na yan. Napunta ko rin ng bahay. Hindi na naman problema na. Hindi na naman sa ganun lang. Hindi na naman. Hindi na naman siya kinatawag. Ano ba naman ito sa pilay ko? Kasi ano, hindi ko nila tumubo eh. Hindi ko kaya kasi insert. Hindi, Mai. Marami. Arami. Hindi na hindi na. Hindi stop. Hindi stop. Ito wala na pag-ibig ko wala na. Hindi ako bakit bukas. Hindi wala na eh. Kasi kung baka talaga. Baka nga kasi kaya sabi sa kanila hindi mo bumuksan. Kain na naman sa likod tayo. Wala na naman pa sa may isa. Ako pang malis dati. Bakit kasi hindi mo pala. Ay, na po ako tayo. Sumasakit ko kasi yung ko tapos bigla ko tayo ni Mami na nag-aalam sa likod. Hindi ko pa napansin na siya. Pero mga ilang taon na sa sino na ko hindi gawa niya? Ayaw ko, puro sa sama. Kaya naman yung bata. Ano sino problema mo? Ano kasi pili dito kaya pa ano lagi din. Oh, lagi pa daw yun. Hindi ko na protection. Wala
Sa mga nandiyan natin. Grabe. Talaga kasi. Baluktot ka na. Naintindihan ko ba? Oo, nag-like siya. Sino mga nakita mo yung Hindi pa ako sa'yo. Kasi pag hindi ako nag-review. Pero like na siya. Lahat naman may yung position ng pangalawa. Kasi pwede mo pa-start sa una eh. Kasi nababalik eh. Ang karto ko na ako nun eh. Kasi ginagawa ko yung mga mga pati ako yun. Sabi lang ako yung record ako. Pero kung gusto mo ng medyo medyo makapal-kapal. Ano yung mga ano, pencil? Kasi may copy naman. Yung marunong ba? Yung pincel ka. Pag nagano ka na lang mag-fight sa mukha mo, kung nakatama yung Ay, dito. Away? Yan naman nga yan sa'yo. Yan naman natin ito rin. Nakaka-stress yan. Pero mamaya mas may stress kayo. Okay na. Nagmarina ka na, Tay? Nagmarina ka na? May mais nga doon eh, lalagawin. Eh. Ha? Kumain na kami. Kumain ka na dyan. Nakakalugit. Ano ba yung natin? Unicorn! Ayan, si Edgar daw. Dati may unicorn tayo, ngayon lanis. Kaya parang libre. Diyan yung mga customer. Dapat kasi, Dumating, sila ano. Nagtanong lang kasi sa akin, kaya namin gatulis. Tapos mga biglang, sinabi si Preso biglang ano. Kaya hindi na ako sinaga, ano? Yung sinabi. ano sinatapos? Kasi naman siya kasi din eh. Hindi na sunod tayo. Ano sabay? Wala mo nakatapos? Oo. Dapat nababayad ka sa tipi. Ay! Nabalik ka. Ay, di! Ganda pala. Bakit ba tayo? Ha? Nilagyan natin, magdakanggap tayo na. Ah. Ikaw pala asawa Kasi si niya. Dulex ulit ko kunin na. Magdadrive. Pauwi na ulit si Dulex. Yan ang sa akin. Ayun na wala si Princess. Wala na si Princess. Sa
halina na nilipaglaw lamang ang anak ko sa ibang mga bata. Pero halos lahat ng mga napagdamang po ay sinabing hindi nila napansin ang anak ko dahil rin sa akas ng ulan. Kaya naman hindi sila lumalabas at sarang lamang ang kanyang bahay. Nagpunta rin po ako sa may sama sa likod ng aming bahay pero hindi ko rin ako mahanap siya o papagulo. Para akong pag-iwo kakaikot, nagkakaisip kung saan magpunta ang anak ko pero wala na akong maisip. At bigla namang sumagi sa isipan ko na may pupunta sa anak ko dahil napansin walang kasama ang kapatay. Dahil nasa naisip ko yun, hindi na lalong nadagdagan ng galit ko na nararamdaman sa mga oras na yun sa kasama kong si Sally, papagulo. Agad akong bumalik sa sugalan upang saluhin si Sally, papagulo. Agad kong sinabi sa kanya na wala ang aming anak at dismaya at ito dahil na-istorbo naman ang kanyang pagsusulat. Pero magaling naman siyang tumayo na ang sarili ko, papakain ko sa kanya para kapag niya, hindi ko siya pinigil sunod sa akin. Diretso agad si Sally sa aming bahay para tingnan ang aming anak. At tumulong na rin po siya sa pagkahanap habang nagtanong pa ako sa ibang kapitbahay dahil mga napong nalaman sa kanila ang anak ko. Nang maya-maya pa ay may isang batang lumapit sa akin. Sa pagkakatanda ko ay madalas po itong nalilibot sa sapa dahil sa likuran ng bahay namin. Sinabi na kitang araw niya ang anak ko pero kanila pa rin habang nalilibot siya sa sapa. Ang akala naman daw niya ay may kasama ito kaya iniwan ko doon pagkatapos niya maligo. Nagdag pa ito ay nakaupo lamang ulit sa gilid at may ilang santok na ipinapupukan ito sa lupa. Nagbalig ko ang mga sinabi ng bata ay para akong binusan ng maling na tubig sa loob na katawan ko. Dahil naalala ko na mga pangapala ang sabang yun at may harang nakahoy sa bandang dulo para makarang ang mga basura na ginagawa ng mga kasaway ng silente at wala nga akong pinasayang oras. Agad ako pupungan ng flashlight sa bahay dahil inabot namin ang bigit sa pagkahanap sa anak ko. Agad ako nagpunta sa dulo ng sapa at ginamit ang aming flashlight ay pilit kong hinanina ang babae nila. Pero hindi ko na makita ang bakas ng ako. Hindi pa nakatulong ang malakas sa pagkakuan. Papatutusok ang nanginig ang mga kamay ko at hindi dahil sa bitang lang kundi dahil sa tanto ng babae na sa masa. Habang pakinig ako sa video, ay siya namang pagbigay ng mga bago na tila nagsasabing huwag na ako tulungan. Pero tumuloy pa rin ako. At doon naninay ko ang isang pinakalaking manika na nakataon sa tubig at nakalipang habang sumasabay lamang sa alon ng tubig. Kasama na nilang mga plastic na naglalaman ng mga basura at papalating. Halos, mabuto ang aking hininga. At bigla na lang din tumulo ang luha ko na hindi ko namamalayan. Dahil kahit hindi Si Francis yun. ay alam kong yun ang pinakamamahal kong anak. Ay, nalo. Alam ko dahil ang son niya kung hindi damit ang mismo ang muli. Napal ko na lamang ako sa labis na pangigiling ng aking tukod papagulo. Naghalo-halo lang para sa puto ko at higit sa lahat ay ang napakasakit na pakiramdam sa dibdib ko na tila ba sinasaksak ko ng kutsito ng libong-libong beses. Napaisip ako kung gaano kaya katagal tiniis ng anak ko ang paghihirap bago siya tuluyang nalamutan ng hirap. At nang maisip ko yun ay halos panawan ako ng bilang dahil ang naisip ko lang ang hirap niya sa katatambay sa tubig ay parang makahapon ay hindi ko na makayanan. Hindi ko na lamang nagtayo at agad na lumapit sa pinaka ko ng princess. At ang biluhan ang alam ko na alam kong wala na buhay. Doon ang hapon na ang pakabulbol ng may bago na siya sa lupa. Pinagmasdan ko ang anak ko na naninilaw na ang wala. Matigas na rin ang katawan niya at agaw pansin din ang lumuho ng tiyan. Niyagaw ko ang katawan ng walang buhay ko na at hindi ko may paliwanag ng sakit papadulog. Sakit na halos ikamakay ko na. Kanina umaga lang ay mag-iliwan niya akong binatid bago umalis. Tapos ay bigla ay wala na siyang buhay sa pagbuhi ko. Papadudod doon po na pagdagpo na sa dami ng hirap, hindi na pagdaanan ko. Ang mawalan pala ng natang pinakamahirap na lagpasan. Okay mo.
Sana maka-stress. Sabi ko sa inyo, mas ma-stress kayo eh. Hindi sa maka-relax kayo. Ang pagkuto sa sobrang galit ko nga ay walang limon na iniwan namin na anak ko si Joseph ang nanay niya sa tabi ng sapa. Patuwarin talaga ang Diyos dahil gusto mong sakali ng may kasali ng mga oras na yun para manasan niya ang hirap na dinanas na naman. Ayun lang, Gusto siya patayin dahil sa kabayaan niya. At mas nakakagalit pa na hindi niya matanggap ang pagkakamali niya. Pero naging masalamat ko ng awamin ako ni Joseph na mag-isip-isip ko agad na mali ang gagawin ko at hindi ko basta itatapon ang buhay ko para lamang makaganti sa kanya. Dahil may isa pa walang umakasa sa akin. Kaya naman bago pa ako may magawa kay Sally ay binuhat ko lang ang buhay na katawanan